isang barangay captain at 7 barangay kagawad, isang SK chairman at 7 SK kagawad. Sila ang namumuno sa pinaka-basic na political unit ng bansang Pilipinas. Meron tayong tinatayang 42,027 barangays sa buong bansa. Bakit tuwing eleksyon ang daming gustong tumakbo at marami na rin nasirang pamilya at pagkakaibigan ng dahil dito? Ano nga ba ang tungkulin, sahod at mga benepisyo? Ang kapitan bilang pinuno or chief executive ng barangay ay inaasahang magpatupad ng mga ordinansa, batas at mga programa kagaya ng kapayapaan, kaayusan at pangkalahatang kapakanan ng kanyang nasasakupan. Kasama sa kanyang mga tungkulin at responsibilidad ang pangangasiwa sa mga operasyon ng barangay, pagtataguyod ng pakikilahok ng mamamayan sa mga programa ng gobyerno, pag-manage sa resources, at representative ng barangay sa mga external affairs. Ang mga barangay kagawad o mga miyembro ng konseho ang katulong ni kapitan. Sila ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng komunidad at ng nahalal na pinuno. Ang bawat kagawad ay may tungkulin sa mga komite ng barangay na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng komunidad at tinitiyak na walang boses na hindi naririnig. Kabilang sa kanilang mga responsibilidad ang paglahok sa mga barangay council meetings, pagbumungkahi at pagpapatibay ng mga local ordinance, at pag-lead or oversee ng mga specific areas of services tulad ng kalusugan, edukasyon, infrastruktura, at paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga constituents nila. Kasabay ng barangay election, ang Sangguniang Kabataan Election ay nag-aalok ng natatanging pagkakataon sa mga kabataang Pilipino na hubugin ang kanilang mga lokal na komunidad at mag-ambag sa pag-unlad ng bansa kahit na sila ay bata pa. Ang SK Chairperson o yung SK Chairman na inihalal ng mga miyembro ng kabataan sa loob ng barangay ay nagsisilbing dynamic leader na kumakatawan sa mga dikain at concerns ng mga kabataan. Sila ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga kabataan at konseho ng barangay na nagtataguyod ng mga youth-oriented programs, projects, and policies. Kasama sa kanilang mga responsibilidad ang pag-organisa ng mga aktibidad ng kabataan, pakikipag-ugnayan sa mga local youth organizations, at pagtataguyod ng pakikilahok ng mga kabataan sa mga proseso ng paggawa ng desisyon. Ang mga SK kagawad, kasama ng SK Chairperson, ang magsisilbing youthful driving force behind community development. Ang mga nahalal na kinatawan na ito ang nag-aambag sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga programa na tumutugon sa mga specific na pangangailangan at mithiin ng mga kapwa nila kabataan. Kailangan aktibo silang lumalahok sa mga pagpupulong ng SK Council, nagbibigay ng mga input sa mga isyu na may kaugnayan sa kabataan, at nakikipagtulungan sa SK Chairperson sa pagsasagawa ng mga proyekto at initiatives na nakatuon sa mga kabataan. Sa dami ng mga responsibilidad na nakaata sa kanila, ang tanong, magkano ba ang sahod ng isang barangay captain, barangay kagawad, SK chairman, at SK kagawad? Sapat din kaya ang kanilang sahod at benepisyo kumpara sa kanilang serbisyo? Ang sagot, wala po silang sahod. Yes, kaibigan, tama ang narinig mo. Wala pong sahod ang mga barangay officials natin. Sinasabing voluntary in nature ang pagsiservisyo sa barangay. Pero ayon sa Local Government Code of the Philippines, meron silang matatanggap na tinatawag na monthly honorarium na nagkakahalaga ng tumataginting na 1,000 piso for barangay captain at 600 pesos naman for barangay kagawad at SK chairman. As for SK kagawad, wala po silang matatanggap na honorarium. Although sa ibang lugar binibigyan sila ng allowance, pero depende na po yun sa namumuno sa barangay at hindi required. Pero ayon naman sa Executive Order No. 332 Series of 1996, compensation adjustments authorized by Congress and or the President for government personnel shall also apply to the barangay personnel. Kung kaya, nitong January 2023, naglabas ang Department of Budget and Management ng Circular No. 149
na nagtatakda sa maximum compensation for barangay officials. Ang matatanggap ng barangay officials ay nakadepende sa kung anong class of municipality or city ka nagsiservisyo. Kung ikaw ay nasa higher class of municipality, meaning mataas ang IRA, mas mataas din ang honorarium na matatanggap mo. Tandaan na ang nasa table po ay ang maximum na sahod na matatanggap ng mga officials. Maliban sa honorarium, ang mga barangay officials ay meron din additional benefits, kagaya ng insurance, scholarship, civil service eligibility at Christmas bonus in the form of a cash gift. At meron din free hospitalization. Samantala ang mga SK officials, exempted rin sa pagbayad ng tuition at matrikula kapag nag-aral sa kolehiyo sa mga pampublikong paaralan within their LGU or within 50 kilometers from their province. Exempted din sila sa pagsali sa National Service Training Program or NSTP and pwede ma-excuse sa pag-attend sa klase during regular or special SK meetings. Kung sakaling mamatay ang isang barangay captain sa kanyang panunungkulan, ang kanyang mga beneficiary ay may karapatang makatanggap ng 20,000 piso at 2,000 pesos na burial benefit. Samantalang ang beneficiary ng barangay kagawad at SK chairman ay makakatanggap ng 10,000 pesos na death benefit at 2,000 pesos na burial expenses benefit. O ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sapat na ba ang kita ng isang barangay official? Ano kaya ang rason kung bakit marami ang gustong tumakbo tuwing eleksyon? Please comment down below. Hanggang sa susunod kaibigan.